sandalinis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at numuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusang siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo na hindi malupi. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo,
ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habiling ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, o Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan. Sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin ninuman, ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Ang Birhen, kami ay iyong akayin, damayan ang iyong anak. Sa sugat ni Jesucristo, gawin mo kaming kasalo ng may pagsindang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Puharan, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa'yo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng buong Jesucristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo
sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng pasasalamat at papuri para sa Kanya. Alam niyo po kayo, mga nagsisimba ng ganitong oras, bihira ang misa ko ng ganitong oras, pero mas maswerte kayo kasi ang misa ko kadalasan 3:00 ng tanghaling tapat. Pero pag nagmisa kayo ng 12:00, 3:00 ngayon, maduduling kayo pag nandito kayo sa kakapaypay ng mga tao talaga. Dahil ang init-init na naman ng panahon. Pagkatapos ng ilang linggo, ilang buwan nating tayo ay binasa sa kakaulan, eto na tayo ulit, balik sa kakapaypay at sa init na ating tinitiis. Mga kapatid, yung salitang tinitiis, napakarami. Lahat tayo yata araw-araw maraming tinitiis sa buhay. Hindi lang init ng panahon. Kahapon, 14 ng Setyembre, September 14, ipinagdiwang ho natin ang kapistahan ng tinatawag nating pagtatanghal ng krus na banal. The exaltation of the cross. Inalala natin kahapon ang biyaya hindi lamang ng krus sa ating buhay. Tandaan natin, para sa ating mga Kristiyano, baliwala ang krus kung wala si Jesus. Dati, nung panahon ng ating Panginoon, ang krus, simbolo ng kahihiyan. Kaya nga, anong ginagawa sa mga kriminal noon? Para ipahiya sila, ipinapako sila sa krus. Para ipakilala sa lahat, ipakita sa lahat, sorry for the word, na walang iya ang taong ito. Kaya naging simbolo ng kahihiyan ang krus. Pero, dahil kay Jesus, ang dating simbolo ng kahihiyan, naging tanda ng ating kaligtasan. Kaya huwag niyong ikakahiya ang pag-antanda ng krus. Huwag niyong itatago na kayo ay nagkukrus. Pag kayo ay kumakain sa labas, pag kayo ay dumadaan sa harap ng simbahan, lalo na sa harap ng mga bata, huwag mong ikakahiya ang pagtanda ng krus sapagkat yan ang tanda ng ating kaligtasan. Muli natin palakpakan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang nagbigay ng kaligtasan sa krus. Ngayon, 15 ng Setyembre, ipagpatuloy natin ang ginawang pagliligtas ni Kristo. Kanina po, sa simula ng misa, medyo parang hindi ako komportableng sabihin. Pinagdiriwang natin ngayon si Mariang nagdadalamhati. Parang ang pangit pakinggan. Pinagdiriwang natin yung paghihirap. Pag pinagmasdan natin si Maria dito sa harap, may luha. Pero real talk tayo. Minsan yun naman ang nangyayari sa mundo ngayon eh. Pinagpepiestahan natin ang paghihirap ng ibang tao. Pinagpepiestahan natin ang pagdurusa ng ibang tao. Pinagpepiestahan natin ang mga tiisin ng maraming tao. Saan ka pa? Grabing buhay meron ang mundo ngayon. Tuwang-tuwa ka pag napapahiya yung iba. Tuwang-tuwa ka kapag nagdurusa, naghihirap na yung iba.
tuwang-tuwa ka pa. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano, huwag kayong mag-alala. Ang ipinagdiriwang natin ngayon, hindi ang pagdurusa ni Maria, kundi ang katapatan ni Maria. At yun ang tinuturo niya sa atin ngayon. At si Maria ay ibinigay ni Kristo, sabi sa ating ebanghelyo, nung si Kristo ay nandun na, nalalagutan na ng hininga, mamamatay na siya. Ano ang inisip ni Kristo? Very like mother, like son si Kristo. Siguro kung meron mang isang minana si Kristo sa kanyang nanay, yung marunong siyang magmalasakit sa iba, mamamatay ka na lang, iniisip mo pa rin yung iba. Di ba, nanay na nanay? Naalala niyo ho yung pelikulang The Passion ni Mel Gibson? May eksena doon, nung nakapako na si Kristo, nasa paanan, itong binasa kong ebanghelyo, yun yung eksena. Nasa paanan ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Doon sa pelikula, walang sinabi si Maria. Ang talino ng direktor. Sa isip ni Maria, anong gusto niyang sabihin habang nakatingin siya kay Jesus na mamamatay na? Kung pwede sanang ako na lang. Ako na lang. Nung ako po ay nag-aaral pa sa seminaryo, na-aksidente ako, naging critical ang buhay ko. Hindi 50-50, 30-70. 30 lang yung pag-asa, 70 yung tapos ka na. Nung gumaling ako, obvious naman, nandito pa ako, buhay pa. Nung gumaling ako, may inamin yung nanay ko sa akin. Sabi niya, alam mo, Toy, hanggang ngayon pa rin ako, Toy pa rin ang tawag niya. Huwag masyado ilalakas mo sa labas, baka Toy pa rin ang itawag sa akin. Sabi niya, alam mo, Toy, sabi ko sa Panginoon noon, kung kukunin mo na siya, kunin mo na. Sabi ko, pambihira naman ma, sinuko mo ko kagad, grabe ka naman. Sabi niya, alam mo, kung alam mo lang, baka ako pang mauna habang tinitignan kita. Mga nanay, kailan mo huling sinabi at dinasal yan? Mga anak, alam nyo ba na sinasabi nila yan habang nagkakasala at nagkakamali tayo sa kanila? Habang pinagbibintangan natin silang walang pakialam sa atin. Kung pwede sana, ako na lang. Ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Nang makita niya ang babae at ang kanyang alagad, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Anong inisip ni Kristo? Hindi ko kayo pababayaan. Kasama niyo ang nanay ko. Ang nanay ko ang bahala sa inyo. Kung paanong hindi ako iniwan ng nanay ko, sa sandaling ako ay pinahihirapan, pinagbibintangan, sinisiraan, sinasaktan ng maraming tao, ganun din ang gagawin ng nanay ko para sa inyo. Kaya pag dumating at dumalaw sa buhay natin, yung kawalan ng pag-asa, yung takot natin, yung pagod natin, yung inis natin, yung panghihina natin, huwag kang makakalimot. Binigyan ka ng nanay ni Jesus. Isang nanay nang hindi makakalimot na magiging tapat sa iyo. Yung paghihirap ni Maria, itinuturo niya sa atin. Walang masasayang sa ginagawa mong pagsasakripisyo ngayon para sa katotohanan, para sa kabutihan. Kahapon sa ating I-Thursday, tuwing Webes ng umaga, may feeding program ang Quiapo. Bihira ako magmisa ng ganitong oras, baka hindi nyo pa po nababalitaan. Meron tayong feeding program tuwing Webes ng umaga para sa mga kapatid nating nakatira sa kalsada. Nagsimula tayo ng 65 nung Marso, kahapon umabot na sila
sa 393. Sabi ko, nasa na yung 7? Baka tinanghali lang. 400 na. At yan ay galing sa mga tulong na binibigay ninyo. Marami kaming mga volunteers din. Karamihan sa kanila, aaminin ko sa inyo, halos mga nanay. Sa isip-isip ko, siguro itong mga babaeng ito, meron din ginagawa sa bahay nila, sa trabaho nila. Pero nandito sila, dinadagdagan pa ang ginagawa nila. Parang ako naaawa, pero para sa kanila, ito ang puso ng isang ina. Laging nag-iisip, laging naghahangad ng para sa kanila. Sabi ng awitin, my suffering is my offering. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, ipagdasal natin sa Diyos na sana huwag tayong maging bahagi ng isang kulturang natutuwa sa paghihirap ng iba, sa pagdurusa ng iba. Huwag ka nang dumagdag pa sa paghihirap at pagdurusa nila. Bagkus kagaya ni Maria, samahan mo sila, tulungan mo sila, na makita pa rin nila ang mas malalim na kahulugan at biyaya ng bawat sakripisyong tinitiis at dinadala sa buhay. Kagaya ni Maria, huwag kang matakot, huwag kang madamot na tumulong sa ibang magpasan ng kanilang krus. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Let our suffering be our offering. Amen. Sitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. At tinawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating isama sa mga panalangin ang mga kababayan nating labis na naghihirap dahil sa mga kalamidad at sakuna sa ating bansa.
ang mga bilanggo at ang kanilang mga pamilyang malayo sa kanila ngayon, ang mga kapatid nating nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo po kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapangligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa kanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, kasama ni Maria, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Simeon ay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at pusa ng anak mong magbabatak, upang lahat ay mahal na Birheng Maria, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabatak, upang lahat ay maligtas.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat hindi lamang sa pagsisimba ninyo, kundi sa patuloy ninyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung mga pinansyal na tulong po ninyo sa ating Parish Finance Office, yan po ay nagagamit natin sa pagtulong sa mga humihingi ng pampagamot, ospital, sa libing, at sa mga estudyanteng natutulungan po natin. Yung pong mga in-kind donations, doon po sa ating Benedict Building, doon sa pila ng pahalik sa likod, nandun po ang ating social service at ang ating relief office. Yan pong binibigay ninyong bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig. Binibigay natin yan hindi lang pag may kalamidad. Yan po ang binibigay natin sa mga bilangguan, sa mga simbahan, institusyon, hindi lang dito sa Maynila, kundi sa tuwing tayo ay tinatawag na tumulong. Bahagi kayo ng mga gawain na ito kahit hindi namin kayo nakakasama. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong ginagawang kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,